Simula nga po mga idol ng pahirapan ng South Sudan ng USA sa kanilang exhibition game at talunin ng Puerto Rico sa kanilang unang game sa Olympics, itinuring na nga sila bilang dark horse ng kompetisyong ito. Sa katunayan, meron na rin naman nga po silang chance na ma-upset ang Team USA sa kanilang rematch mamaya. Ngunit ayon sa ilang mga analyst, aminin man natin sa hindi nga kagaya ng kanilang unang pagharap, sobra nga silang mahihirapan sa USA sa kanilang pangalawang game, lalo pat buo na dito ang kinakatakutang Big 3 sa Olympics na sina LeBron James, Stephen Curry at Kevin Durant. At kahit napakalaki ng confidence ngayon ng buong South Sudan, hindi rin naman nga po nila kakayaning tapatan ang talento ngayon ng buong USA, gayong magkakaproblema para naman sila kung paano nila babantayan at didepensahan ang opensa ng tatlong ito nang hindi nasisira ang kanilang game plan. Hindi rin naman nila pwedeng pabayaan na makipag one-on-one pa rin ang kanilang mga players dahil sigurado nga pong outplayed lamang dito. Kaya kailangan nga po nilang mag-double effort ng South Sudan upang manalo sa kanilang rematch. Bago yan, ang video ito ay hatid sa inyo ng 1xBet. Suportahan at manalo sa inyong paboritong kupunan sa NBA, PBA, MPBL at ngayong Paris Olympics at iba pang sporting events. Maaaring makakuha up to 12,000 cash bonus sa inyong first deposit gamit ang aking promo code. Pag tama prediction mo, panalo ka. Simple lang, pindutin lamang ang link sa comment section at mag-register gamit ang inyong GCash account para makapag-cash in at cash out. Isang paalala, tumaya ng responsable. Samantala, alam na rin naman nga ninyo, sobrang nahihirapan ngayon ang Los Angeles Lakers na makipagnegosasyon sa Portland Trail Blazers. Kaya mukhang medyo matatagalan pa bago sila magkasundo. Kaya may ilang mga analyst na rin naman ang nagpayo sa Lakers na imbes nga po na kunin nila si Grant, mas mapapadali rin naman para sa kanila na mapalakas ang kanilang lineup kung sakaling kunin na lamang nila si Anfernee Simons gamit ang kanilang trade package na sina D'Angelo Russell at Jared Vanderbilt. Wala na rin naman ng balak pa ang Blazers na panatilihin si Anfernee Simons sa kanilang lineup. Sa madaling salita, iti-trade nga po nila ito sa lalong madaling panahon gaya ng gagawin nila kay Jeremy Grant. Sadyang gaya ng sinabi ko sa inyo, para maisakatuparan nito, kailangan ng isakripisyo ng Lakers ang defensive player na si Jared Vanderbilt na isa sa mga target ngayon ng Blazers. Bagamat hindi ganun kagalingan na player si Anfernee Simons kumpara kay Grant, magagamit rin naman nila ito bilang third superstar na makakasama ni LeBron at Davis at magiging starting point guard sa kanilang lineup. Sa kabilang banda, pagkatapos nga po na matalo ang Greece sa kanilang pangalawang game sa group stage ng Olympics kagabi laban sa Spain, bumagsak na nga po sa 0-2 ang kanilang record. Pero hindi rin naman ibig sabihin laglag na sila sa kompetisyon, gayong maaari pa rin naman nga itong mag-advance sa knockout stage kapag natalo at natambakan nila ang Australia. Well, hindi rin naman natin masisisi ang kanilang nag-iisang NBA superstar na si Giannis sa kalagayan ngayon, gayong pangalawang magkasunod na game, binuhat muli nito ang Greece at ginawa ang lahat upang manalo matapos siyang magtala ng 27 points. At ang masakit pa dyan, bukod sa kanya, wala nang iba pang player ang Greece na mag-step up para tulungan siya sa nakalipas na dalawang laro. Kaya marami nga po mga fans at maging analyst ang naaawa ngayon sa kalagayan ni Giannis, gayong malinaw, kailangan nito ng katulong. So yun lamang mga idol ang ating bagong video na ating pinag-usapan ngayon dito. Once again, this is your J-Zone TV. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, pindutin ang notification bell sa aking channel para lagi kayo maging updated sa mga videos na pinapalabas ko. Isang malaking shoutout sa lahat mga idol. Maraming salamat po.